Good morning guys! So nakita nyo nga sa mga posts namin kahapon na pumunta kami sa isang lugar sa San Miguel para simulan na yung pagpapatayo ng bahay para sa Tañalas family kung saan 7 silang miyembro ng pamilya. So nasira ang kanilang bahay noong bagyong Rolly at hindi na naasikaso, so tagpi-tagpi na lang nang nakuha nilang mga yero yung tinitira nila dahil winuna nila yung pag-prioritize doon sa pagpapaaral sa kanilang pamilya. So maswerte tayo kasi merong mga Canadian based sponsors yung namamahala ng World Housing ang pumunta kay National Protocol Officer ng Fraternal Order of Eagles na si Kuya Doc Patrick Azanza sa Katsu. At doon nga ay naisipan ni Kuya Patrick na itap ang isang Canadian Eagle na nakabase na dito sa Catanduanes na si Kuya Andrew Hoare. So napagkasunduan na maglalagay tayo ng mga libreng pabahay para sa mga worth na mga beneficiary dito sa atin sa Catanduanes. So pag ito naging successful yung unang pagpapagawa ng bahay para sa Tañalas family, susunod pa ang 43 o 43 target houses na maipapatayo yearly sa 11 towns dito po sa ating probinsya. So ang nangunguna po ng pag-implementa ng proyekto, again, si Kuya Eagle Andrew Hoare. Ang may-ari po ito ng Canapino, na ito ay isa sa mga agila na tunay talaga yung puso at isipan na makatulong sa komunidad. Ang mga miyembro ng pamilya Tañalas, 2 sa kanila ay estudyante ng Katsu, isang 4th year na BS Bio student at isa naman ay BS Math student, habang meron silang kambal na parehong naka-enroll ngayon sa Batu Rural Development High School. Dati si Kuya Jerry ay isang tricycle driver, pero dahil sa pagmamahal ng gasolina at sa pandemya ay nag-shift sila ng pagtatrabaho sa pagtatanim. So dati tinutulungan siya ni Manang Marilyn sa pag-ooperate naman. Meron silang maliit na sari-sari store, but sinara din ito at nagdesisyon siya na samahan na lang ang kanyang asawa, si Manong Jerry, sa pagtatanim ng mga gulay para masuportahan dire-diretso yung pag-aaral ng kanilang pamilya. So ang pondo nito ay again manggagaling sa ating Canadian partners, at kung merong mga magdo-donate pa, pero dire-diretso na yung pagtatrabaho. And ngayong araw nga sinimula na ang paggiba noong bahay para mag-start na sa pagtatrabaho para sa kanilang bagong bahay. So ang bagong bahay nito ay typhoon resilient at sa panahon ng kalamidad, sakaling mangailangan yung kanilang mga kapitbahay, ay obligado po silang tumulong. Ang proyektong ito ay pinamumunuan ng Catanduanes East Coast Eagles Club na nasa ilalim ng Bicol Catanduanes Region 1. Ang dahilan ay pagmamahalan, naglilingkod